yung second question naman sa lecture 15 ng ES11, meron kang ganitong solid, tapos sabi daw find the mass moment of inertia of the solid about the x prime axis, which is ito. Tapos given ka rin na yung density daw niya ay 7,850 kilograms per meter cube. So bago natin i-solve yung problem, tingnan muna natin yung mga formulas na kailangan nating gamitin. So ang isang formula is yung mass moment of inertia ng isang cylinder. So nangyari, ito yung cylinder. Tapos yung mass moment of inertia niya sa axis na to ay 1/2 ma squared, where a is yung radius niya. Next naman, yung mass moment ng inertia ng isang rectangular prism ay equal sa 112 m times a squared plus b squared, where yung a at b ay yung dimensions na perpendicular sa axis na sinusolve nyo. So, kung kunyari ito yung axis na gusto nyong isolve, yung a at b ay ito at ito. Next naman, ang next na formula na gagamitin natin is yung parallel axis theorem, wherein I x is equal to I x bar plus md squared. So, yun ulit. Yung I x bar, yun yung mass moment niya about its centroidal axis. Yung I x naman about its arbitrary axis. Yung m, yung mass ng object. At yung d, yung distance ng centroidal axis sa arbitrary axis. So, after nun, pwede na nating plug in. So, ganito lang naman yun. Summation ng lahat ng Ix lang naman ito. So, para na rin hindi tayo matagalan sa paghahanap ng M, compute na natin yun ngayon. So, una, simula tayo sa mass ng cylinder na to. So, ano nga ba yung mass? Yung mass ay equal sa density times volume, rho times V. So, ulit, lahat naman ng, given naman yung density, which is 7,850 kilograms per cubic meter. So, 7,850 times yung volume ng cylinder is pi r squared h. So, 7,850 times pi times r, 0.01, squared times height niya, which is 50 millimeters, o kaya 0.05. Makukuha nyo dyan ay 0.123 kilograms. Next naman, yung mass ng, ito yung cylinder. Yung mass naman ng prism, rectangular prism, ay equal sa 7,850 times yung mga dimensions niya, which are 0.18 times 0.3 times 0.2. 0.18 times 0.03 times 0.02. Tapos, pag sinolve nyo yan, ang makukuha nyo ay 0.8478 kilograms. Next naman, pwede na nating i-apply yung equation na to, yung sum lang ng lahat ng mass moments of inertia, tapos considering yung parallel axis theorem. So, start tayo sa cylinder na to. So, ano ba yung mass moment of inertia niya about the x prime axis? So, syempre, gagamitin natin yung 1/2 ma squared. So, yung mass moment ng inertia about the x prime axis ay equal sa 1/2 m, yung m ng cylinder, which is 0.123, a squared, which is yung kanyang radius. So, 0.01 squared. 1/2 ma squared. Tapos, ipa-parallel axis theorem pa natin yan. So, plus yung mass niya ulit, m, 0.123, times yung distance niya, yung distance ng centroidal axis ng cylinder na to sa x prime axis. So, paano yun? 0.18 lang siya, minus 30,
ay, minus 30 millimeters, minus 30 millimeters. So, ang makukuha nyo dyan ay 0.12. 0.12 meters na squared. Kasi md squared. Next naman, plus pa yan ng mass moment ng rectangular prism, which is, sabi dito, 112 ma squared plus b squared. So, 112 times yung mass niya, which is 0.8478. Tapos, a squared plus b squared ay yung 0.18 at 0.03. 0.18 squared plus 0.03 squared. Next naman, yung parallel axis theorem para sa prism na to, magiging plus md squared. So, yung m mo ulit ay 0.8478. Yung d squared naman niya ay 90 minus 30, which is 60 millimeters o kaya 0.06. 0.06 squared. Next naman, yung moment of inertia dahil sa cylinder na to. Meron kang 1/2 plus 1/2 m na 0.123 a squared na 0.01 squared. Tapos, dito wala naman siyang parallel axis na kasi yung axis na ine-evaluate mo, nasa centroidal axis na rin niya. So, okay na to. Ngayon, pag i-evaluate nyo tong lahat, ang makukuha nyo dapat na sagot ay, check natin, 1/2, 0.123, 0.01 squared, plus 0.123, 0.12 squared, plus 112, 0.8478, 0.18 squared, plus 0.03 squared, plus 0.8478 times 0.06 squared, plus 1/2 ng 0.123 times 0.01 squared. Makuha yung sagot dapat ay 7.188. 7.188. So, ang units niyan ay kilogram meter cube. Or kilogram meter squared. So, ganun mag-solve ng mass moment of inertia. At, thank you sa papanood ng ES11 lecture series. Good luck sa mga exam nyo. Ito na yung last video. At sana, sa tingin ko, kung makakagawa ako ng 12 videos in the future, abangan nyo na lang yun. Thank you.